Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang Rated K. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Simple lang ang nakasaad sa pinakamalupit na batas ng buhay. Ang batas ng karma. Gumawa ng masama at ikaw ay babawian. Magtanim ng kabutihan at ikaw ay susuklian ng maganda rin. Dating nangangatulong ang mag-asawang Azucena at Eliseo. At bagamat sila'y nakaahon, nagtaas baba pa rin ang kanilang buhay at nauwi sa wala ang lahat. Sino nga ba ang sasaklolo sa mag-asawa? Paano maglalaro sa kanilang pagbangon? Ang batas ng karma. Alam mo naman may good karma eh. Kaya sumisikap ako na maiahon ko lahat ulit. Mahigit 30 taon ng kasambahay si Aling Azucena o Nang-Nang. 20 anyos siya noong lumuwas dito sa Maynila mula Negros para manilbihan sa pamilya sa Gala. Sabi ko sa kanya, Nay, kung di mo ako payagan, sa dami na magkakapatid, ni isa wala nakakatapos. Kasi gusto ko makatapos din ng pag-aaral itong sumunod sa akin, kasama na rin yung pamangkin ko, kahit high school man lang. Naging all-around maid o katulong si Nang-Nang. Yaya rin siya ng nag-iisang anak ng kanyang amo. Siya na parang second mother nung anak ko. Dahil working kami mag-asawa. At puro kabutihan ang ipinapakita sa pamilya. Kaya naman kabutihan din ang ibinalik sa kanya. Sa katunayan, kahit noong siya'y nag-asawa na, hindi siya pinaalis at sa halip ay libre silang pinatuloy sa bahay. Kahit pa nga di kalaunay, nagkaroon na rin sila ng 2 anak. Parang anak na namin yan. Parang ganun ang turing namin. Kapamilya lang talaga. Ang mga katulong, di na tinuturing na katulong. Hindi rin naging madamot ang kanilang amo para sila'y payagang mag-umpisa ng negosyo kasabay ng pagiging kasambahay. Nagtayo ng gotohan ang mag-asawang Nang-Nang at Eddie. Noong unang araw bukas namin, talagang dinubugog ang mga tao, ang dami tao. 24 hours. Kaya ang pira mabilis makyat. Kaya mula sa 1 kilo, umabot sa 1 sakong bigas ang kanilang naluluto buong araw. At bunga nito, iniwan nila ang dating trabaho at nagsarili ng tirahan. Napag-aral din nila sa pribadong paaralan ang 2 anak. Sobra, lahat-lahat binibigay. Kahit anong gusto ko, binibigay talaga. Halos araw-araw po kami umaalis nun eh. Tapos pag bago umuwi po, kakain sa labas. Tapos may binibili sa amin. At nakatulong sa pagpapaaral ng mga kamag-anak sa probinsya. Talagang napakabait po niya. Matulong talaga siya. Kabutihan man ang hatid ng kanilang pag-asenso, tila sinusubok talaga sila ng buhay. Pinatigil sila sa pagtitinda at pinaalis sa pwesto. Ito yung dati naming pwesto ng tindahan namin, kutuhan. Tapos, lumipat kami sa ibang pwesto, maganda na hindi kumikita. Hanggang sa nasundan ng sakit na asawa ko, na ilang beses na stroke, doon unti-unti naubos yung puhunan namin, na hindi na naibalik. Naging malaki ang kanilang gastusin sa pagpapaospital. Hindi na nila kinayang muling ibangon ang negosyo. Hindi nga maintindihan eh. Pag umaangat na yun, biglang bumabagsak. Hindi ko malaman kung anong karma nila. Karma sinusubukan lang ng Diyos naman. At sa oras ng kagipitan, ang dating amo ang sa kanila'y tumulong. Ako nag-utos na bumalik na kayo dito. Kaysa malubog kayo sa utang na umuupa kayo ng bahay doon. At ngayon, sa tulong pa rin ng kanilang amo, ay nagsimula ulit ng maliit na negosyo. Ang pagtitinda ng lutong ulam. Baka makaawal mo. Kaya talaga negosyo eh. Minsan may sa baba, minsan sa taas. Ang batas ng buhay, walang kinikilala, mayaman man o mahirap. At kapag ito ay naghatol,
siguradong patas at tapat. Ito ang pinaniniwalaan ni na Aling Azucena at Mang Eddie. Kaya naman, buo ang kanilang pag-asa na muli silang makakaahon sa buhay. Halika makinig sa mga kwentong nakakabilib, mga aral sa buhay na hindi nakakainis. Kwento ng iba't ibang tao, bagay o hayop,